Kumusta sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating YouTube Live? Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At dahil may nagre-request sa atin na tatalakayin umano yung apostolic succession, yung ang tungkol sa Papa ng Simbahang Katoliko mula kay San Pedro hanggang sa kasulukuyan, si Papa Francisco. Mga kapatid, alam nyo ba na sa napakaunang pagkakataon, yung buto ni San Pedro, ang unang Papa ng Simbahang Katoliko, ay ipinakita sa publiko. Yun ang ating paksa ngayong gabi, mga kapatid. Kung si San Pedro ba ang unang papa ng Simbahang Katoliko. Marami sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya at sa mga fundamentalistang sulpot na sekta na ayon sa kanila, hindi umano sila sang-ayon na si San Pedro ang unang papa ng Simbahang Katoliko dahil ayon sa kanila hindi mabasa sa Biblia letra por letra. Kung yun ang kanilang argumento, di man mabasa sa Biblia na si San Pedro ay namatay at sa anong paraan siya namatay. At hindi rin mabasa sa Biblia, mga kapatid, kung saan siya inilibing. Ibig bang sabihin, hindi dapat paniwalaan na siya ay namatay at nalibing? Pero maliban sa Biblia, meron tayong tradisyon at meron tayong history. Kaya ang mahirap na pasinungalingan sa ating mga kapatid, ang history, yung kasaysayan. At dahil ito'y mahirap, tinumbasan nila ng istore ang history. Ito ang ating tatalakayin sa ating live stream, Ipagtanggol ang Pananampalataya. Sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating YouTube Live, maraming salamat po sa lahat. At kung bago ka lang sa ating live stream channel, maaari kang mag-subscribe at click yung bell icon upang magiging updated ka sa ating talakayan. Ngayon, mga kapatid, ating tatalakayin ang tungkol sa apostolic succession. Yung unang papa ng Simbahang Katoliko na si San Pedro hanggang sa kasulukuyan, si Papa Francisco. Ito ang ating tatalakayin. Kagabi atin ang tinatalakay yung tungkol sa naunang tinuligsa nila na hindi umano si San Pedro ang tinutukoy na bato sa San Mateo 16:18. Pero pasalamatan natin ang palaging nag-sponsor sa ating evangelization at charitable
work sa Society of St. Vincent de Paul, sa ating mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at sa ibang bansa na kahit malayo man sila ay patuloy na sumusuporta natin, lalo na sa ating super chat, mga kapatid. Maraming maraming salamat po. At sa mga kapatid natin na nakasagot kahapon, ito po ang nanalo sa katanungan, mga kapatid. Kung sino ang ikalawang Santo Papa pagkatapos na mamatay si San Pedro. Una, si kapatid na Renato Sumpay sa Kabuyaw, Laguna. Si Jervin Ginare sa Opol, Misamis Oriental. Si Francisco Bravo sa Quezon City. Si Lavson Buyok sa Bukidnon. Congratulations sa mga kapatid natin na nakasagot sa ating katanungan, no? At sa lahat na mga kapatid natin na palaging nagsubaybay at nagsuporta, mga kapatid. So, si San Pedro ang ginawang pinuno ng simbahan, subalit hindi lubos na nagkahulugan ng pagiging pinuno. Siya ay isang alipin na pinamamahala ng kaniyang Panginoon sa ibang mga alipin. Kung tingnan natin ang San Mateo Kapitulo 24, versikulo 45 hanggang 51. Sa makatuwid, ang Panginoong Hesukristo ang tunay na nag-iisang pinuno ng simbahan. At inahabilin lamang niya kay San Pedro ang pamamahala niya. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo kay Apostol Simon sa San Mateo 16:18, yung tinalakay natin kagabi sa Aramaic Bible of in Amarnalak datu kepa wi alhadi kepa ibne liti. At kung tingnan din natin sa Grego, kago di soy lego hotiso iye Petros kay epitaute Petra oiko domuso monti ecclesia. At sa Latin, et ego di kukiato is Petros, et soperham Petram edipicabo iglesiam iam, et portain pirinon praebilabot adversus iam. At sa wikang Pilipino naman, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. See? So, napakalinaw, mga kapatid. Kaya, ngayon, ating tatalakayin, batay sa mga nag-request sa atin, yung tungkol sa apostolic succession, yung unbroken line of succession mula sa unang papa, si San Pedro, hanggang
Okay, so yun ang unbroken line of succession ni San Pedro mula pa noon hanggang ngayon, mga kapatid, 266 na papa. Kaya ito ang pinakamahirap na pasinungalingan sa ating mga kapatid, dahil kung sila may nag-aangkin na kakatotohanan, una, dapat ang totoong iglesia ay meron talagang unbroken line of succession. Hindi lang sa mga pinuno, lalo na sa mga kasama, mga santo. Halimbawa, sa lahat ng mga nagsilitawan o nagsulputan ng mga sekta sa taong 110 Anno Domini, sino po ba ang kanilang maituro na kasama? Sa taong 200 Anno Domini, 300, 400, 500, wala. Dahil sila'y resulta lang sa maling interpretasyon sa Biblia. Ngunit, ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia. Okay? Dami ng mga nag-comment ngayon, mga kapatid. Dito tayo sa comment section. Si Felix Eresi, good evening bro Wendell. GTV, magandang gabi bro Wendell. Inesio Santos, gandang gabi bro Wendell. Rechi Serono, good evening bro Wendell. Nutong iba. Sol Paul Anda, good evening bro Wendell. God bless us all. Si John Ray Lucino, good evening bro Wendell. Pa-shout out sa tanang mga taga-Maasin City, Southern Leyte. Si Saturnino Lumuktod, maayong gabi bro Wendell. Nga naman nga sa Katoliko ang halad o pagkaon sa altar sa mga panahon sa kalag-kalag from Bataan. Dili, may tumatawag, baka may tanong ito. Hello? Hello? Yes, taga saan ito? Doon sa Misamis Occidental. Misamis Occidental. Yun. Yung monitor yung COVID-19. Saan sa Misamis Occidental? Doon sa Karek. Clarendra. Yun. Yung mga kaprone. So nanonood kayo sa ating live ngayon. Sino pangalan? Bro, pangalan mo? Akong pangalan yung si Eduardo Reyes. Okay. So, salamat sa panonood, bro, ha? Sa live stream? Salamat. Okay. So, may tumatawag sa atin, mga kapatid. Nanood pala sila ngayon sa live stream umano. Okay. So, dami pa mga comments ngayon na pumasok. Si kapatid na Yusol, hello, kumusta? Good day bro Wendell at mga kapatid. Si GEGTV, salamat bro Wendell. Victor Borromeo, good eve bro Wendell, isang masayang pagpala araw na ito. God bless always. Si Logical Faith, God bless everyone. Blueberry, apricot,
Good evening, Bro Wendell. Ingat po. God bless from Hubay, Liluan, Cebu. Shout out, Corban Choir of Compostela Parish. Juma Diano, good evening po sa lahat. Si GAG TV, si Jarvin Aplicador, Generali, ako, Bro Windel, ako yung nakadaog kagahapon from Igpit Opon, Misamis Oriental. Salamat po, congratulations. Si kapatid na Ferds, good evening, good morning. Sis Elsie, si kapatid na Rini Bilino, good evening Bro Wendell. Si Richie Sereno, good evening Bro Wendell. Kanina pa kita inaabangan mag-live. Salamat po sa pagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko. Salamat po kapatid na Richie. Nag-aabang talaga siya na mag-live tayo. Pero bukas pa yung mga tanong natin na may mga sacramentals para sa ating mga kapatid. Si kapatid na Peter Jan Nehibo, good PM sa lahat, proud Catholic hair, God bless Bro Wendell. Jong Trillianis, magandang gabi po Bro Wendell. Greg Details, gandang gabi Bro Wendell. May the Lord Christ protect you, bless you. Emmanuel Riveras, good evening Bro Wendell. More power sa programang ipinaglalaban ang pananampalatayang Katoliko. God bless po. Sa Tornino Lumuktod, Bro unsay pamaagi sa pagpili sa Papa nga misulod human ni San Pedro. Parehas ba ni ining ulahing mga pagpili na adunay butasyon? Okay, ang tanong niya, anong paraan o manos pag magpili ng Papa? Tulad ba ngayon na pumasok sa Stein Chapel may election? Noong una, hindi. No? At hindi rin cardinals ang magpili. Kaya may reformation na ginawa sa simbahang Katoliko during the time of Pope Nicholas II. Siya ang nagdeklara na all popes should be elected by cardinals. So, yun, dahan-dahan sa pagreforma. Hanggang cardinal na magpili sa magiging papa. At ito ngayon, nasundan natin. Okay, si kapatid na Merlin Vanzuela. Good evening, Bro Wendell. Just watching Brad Noe. Now, your turn. Thank you. Salamat po kapatid. No? Hintay lang kayo sa mga sacramentals. Hindi pa nakarating yung mga sacramentals na order. Okay. Si kapatid na Linoon. Sa Singapore sila. Rene Bilido. God bless Catholic Defenders watching from Batangas. Dudong Balnig. Bro, good evening Nemo. Si Renzo TV. Hindi po lahat ng Catholic naglalagay ng latag sa altar. Kasi po yung paghalad is sa ninuno po natin. Yan ng mga naunang mga tao. Udto sa atin at dadala lang natin. Sa exorcism, yung paglagay ng halad sa altar during sa All Souls Day ay mariing ipinagbabawal yon. Dahil occult practice yan. No? At hindi nangangailangan na yung mga kaluluwa na kumain pa, nangangailangan sila ng ating panalangin. Ikalawang Makabyo, Kapitulo 12, versikulo 42 hanggang 45. Si kapatid na Mark Jan, Bro Wendell, good evening. Wala ba tayong martial law anniversary special diyan?
para kasing dumadami na ang nauto ng mga Marcos. Oo nga, no? Ang daming nauto. O, parang babaguhin nila ang history. Si Father Edgar Sundo, thanks for defending our Catholic faith. More power to your program. God bless po. Salamat po, Father Edgar, sa pagpasok at pagsubaybay. Si kapatid na Neil Jamaica, present. Salamat po, kapatid. No? So, yun lang ang ating live, mga kapatid, dahil may nagre-request na kung maari yung unbroken line of succession mula kay San Pedro hanggang sa kasalukuyan ay ating umanong maipakita dito. So, kaya ipinakita po natin ngayon, mga kapatid, ang unbroken line of succession. At pinatunayan ito sa history. Kaya kung tignan natin ang history, mga kapatid, malinaw. Kahit na sa Pasugo Magazine, yung nakasulat, yung ang may akda ay si Placido Flasio. Even secular history show a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. At pinatunayan pa na ito ang iglesia na pinamumunuan sa unang papa na si San Pedro. Kaya, kung hindi sila sang-ayon na si San Pedro ang unang papa, dapat makapagturo sila kung sino ang unang papa na hindi si San Pedro, batay sa history at hindi sa history nila. Dahil sa Webster's Dictionary, sa pahina 544, ang nakasulat, Peter, masculine proper name Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles and the first pope of the Roman Catholic Church. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating live stream. Itong inyong lingkod, Brad Windel Talibong, hanggang sa susunod. Our Catholic faith is inclusive. It includes everybody. And we are Catholics not only in the church, we are Catholics 24/7. When we hold our money, we are Catholics. When we plan for the future, we are Catholics. When we talk, we are Catholics. When we buy, when we sell, we are Catholics. When we vote, we are Catholics. Because the Catholic faith is inclusive. Yayakapin natin mahirap at madali. For the Lord, I will do it for the Lord.